Kumusta mga bata? Ngayon, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga elemento ng tula. Tara, simulan na natin. Ang tula ay isang anyo ng panitikan na nasusulat sa masining na pamamaraan. Taglay nito ang mga salitang may angking kariktan na nagpapahatid ng iba't ibang emosyon o damdamin, karanasan at ideya. Ito ay nagtataglay ng mahalagang elemento o sangkap upang higit na maging masining ang paglalahad. Ang unang elemento ng tula ay ang persona. Ito ang taong nagsasalita sa tula. Ang persona ay tumutukoy sa panauhang naglalahad sa tula na maaaring isang taong buhay o bagay na walang buhay. May tatlong panauhan ng persona. Ito ay ang unang panauhan, ikalawang panauhan, at ikatlong panauhan. Talakayin natin ang unang panauhan. Ang unang panauhan, ang paglalahad ay mula mismo sa nakikita ng mga mata o sariling karanasan ng manunulat. Karaniwang ginagamit dito ang mga panghalip na ako, ko, at kami. Ang susunod naman ay ang ikalawang panauhan. Sa ikalawang panauhan, dito tila'y kinakausap ng manunulat ang paksa ng tula. Gumagamit naman siya ng mga panghalip na, ka, o ikaw. Ang susunod ay ang ikatlong panauhan. Dito'y inilalahad ang mga pangyayari o karanasan ng isang taong walang relasyon sa manunulat. Ginagamitan ito ng panghalip na siya o sila. Ang susunod na elemento ng tula ay ang tugma. Ito ang pare-pareho o halos magkakasing tunog na dalupantig ng bawat taludtod ng tula. Ang mga dalupantig na ito ay maaaring nagtatapos sa patinig o kaya naman ay katinig. Ang susunod na elemento ay ang sukat. Ito ang bilang ng patinig sa bawat taludtod ng saknong. Ang karaniwang sukat na gamitin ay ang 12, 16, at 18 pantig. Ang ikaapat na elemento ng tula ay ang talinghaga. Ito ang paggamit ng dituwirang pahayag na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa mensahe ng tula. Ito ay maaaring simbolismo, imahen, o tayutay na nagbibigay kahulugan sa kariktan ng tula. Ang ikalawang elemento ng tula ay ang tono. Ang tono ay tumutukoy sa damdamin o emosyong taglay ng tula. Maaaring ito ay positibo tulad ng ligaya, pag-ibig, pangarap, at pag-asa. Maaari din namang maging negatibo tulad ng galit, lungkot, pangungulila, pangamba, panghihinayang, at takot. Ang ika-6 na elemento ay ang detalye. Dito makikita ang paksa o tema ng isang tula, nilalaman at kaisipang taglay ng isang tula. Para sa inyong gawain mga bata, sagutan ang gawain sa inyong aklat
sa pahina 34. Madali lang iyan at ipasa ito sa inyong guro.